napabalita na po na maibababa sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. That's the aspiration. Paano po natin yung gagawin po dito? Ibubuhin natin yung value chain na pinag-uusapan ko sa ano. Kausap ko na yung mga ibang trader. Baka pwede nating i-hold ng ilang buwan yung presyo ngayon. I think we'll be able to do it as a first step. But in the long term, we really have to fix our value chain. That's the only way. Sa inyo kasi ayaw tutulungan. Nung pumunta ako sa Cebu meron yan silang August na event ang Cebu eh. And sa haba nung parada na kinakamusta ko yung mga tao, 3 beses nagsabi sa akin, Inday Sara, nagalisod mi sa pagkaon, nagalisod mi sa bugas. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito o nagsinungaling siya noong sinasabi niya itong pangako na ito? Ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. Agad namang bumwelta ang Malacanang sa naging pahayag na ito ng Vice Presidente. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya isi-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Sir, magandang araw po. Bakit po kayo nagpunta rito sa Kadiwa ng Pangulo? Kasi nabalitaan ko sa newspaper, talagang nung pang bago Mayo 1, in-announce na ni Bongbong na magiging 20 pesos na. Masaya po. Hindi lang po ako kasi pati po yung mga namimili. Kasi kahit kami din po, hindi po nakapaniwala na magiging 20 pesos yung bigas. Oo, di ba? Sana po, Mr. President, yung Kadiwa po, mananatili pa kahit matapos ng kanyang termino. Kasi yung mga masang Pilipino na para mayanong pa niya yung presyo. Kasi mabigat talaga kung pupunta ka sa mga palengke, talagang matataas. Yung sa mga mahihirap na hindi na kaya yung bumili ng mga komersyal. Po, sa Bali, hindi po kayo nadadala sa mga paninira na sabi nila suntok daw sa buwan yung 20 pesos per kilo. So, kasi 2022 pa lang na inaano ng 20 pesos pero nahihirapan si Mr. President na gawin niya 20 pesos dahil sa mga magsasaka hindi pa na nila ma-afford yung ganong halaga ng 20. Ngayon lang na naipatpat ni Bongbong na gawin ng 20 hanggang sa matapos ang kanyang termino. Ayan, so ano po masabi natin kasi dumating na dito sa Maynila ang 20 pesos per kilo ng bigas. Ano po masabi niyo ron? Sa akin naman, nasubukan ko na yung 29. Maganda naman yung quality ng bigas. Kahit na isaing mo, pag na kinabukasan, ganun pa rin. Maayos pa rin. Basta maayos lang yung pagsasaing. Yung 20 na yan, yun din. Kaya lang, binaba lang yung presyo. So ngayon, ilang punta nyo na po rito? Para siguro mga pangatlo na. Bumili kayo ng 20 pesos per kilo 29, o yung 29 pa lang? So ibig sabihin, talagang napakalaki ng tiwala nyo na ang yung 20 pesos per kilo ng bigas ay maganda. Oo. Tsaka malaking matitipid mo sa budget mo. Yung halaga ng 20 kaysa bumili ka sa mga komersya, talagang parang mabigat kahit gamitan mo ng senior citizen, talagang hindi mo ma-afford yung mga komersya. Kaya kay Mr. President, kasi nung araw pa yan, si Ferdinand Marcos, meron na yung Kadiwa nung mga 1980s. Pero nung nahinto na yung Kadiwa, nung umupo na si Cory, nahinto yung, dati namimili ako ng mga gulay, mga gano'n. Kasi ginagamit namin sa school, pagka kami magluluto. So ibig sabihin, isa po kayo sa natutuwa dahil nabuhay na muli ang Kadiwa, no? Kung sana po, manatili pa rin po ang Kadiwa. Yun nga po kasi isa po sa tinutulungan natin dito, yung magsasaka natin. Di ba? So malaking tulong din po yan yung tanggiligin yung mga produkto, yung mga ganyan sa agri, no? Para sa, kaya pala yung damit nyo napansin ko, agri, oh.
no? Connected din sa ano yan, no? Sa agricultural, di ba? Mga naninira, talagang mga ano yan eh, yung parang utak talangka, yung bang sinisiraan nila lahat ng mga anumang magandang proyekto ni Mr. President na lahat yan eh makakamit natin bawat yan sa ating kung bibili tayo mas makakamura dito kaysa sa mga palengke o supermarket. Napakataas naman yung kanilang presyo kasi inaangkat po nila sa ibang bansa. Yun nga eh. So, kaya lalong lumalaki yung presyo kasi galing po sa labas ng bansa eh. Yung mga tindera sa mga palengke, umaaray na din kasi talagang napakabigat yung gagaling pa sa China, yung mga kanilang produkto. Eh samantalang dito, dapat tagkilikin natin yung sariling mga produkto ng magsasaka para at least may naman pang sariling kabuhayan. At least ano nila, kasi napag-iwanan na tayo sa ibang bansa eh. Sa ibang bansa, maganda na mga tayo na lang ang hindi pa muunlad dahil mas tinatangkilik nila yung imported kaysa sa local. Ayun. So, mensahe po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Mensahe po sa kanya. Sana po, Mr. President, kahit na matapos na po yung termino po ninyo, panatilihin pa niyo yung kadiwa bilang alaala po namin sa dating ama ng Pangulo. Dahil sila nag-provide, nagtayo niyan, at least ang kadiwa, mananatili pa rin hanggang sa sino mang presidente. So, talagang makikinabang Opo, malaking makikinabang yan, lalo na generation by yung generation. mga hanap buhay. Kalit-liit lang ang sweldo. Tapos kung bibili sila sa mga palengke, mga supermarket, mas dito, makakamura po kayo, malaki may titipid. Ayun. So muli, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po, Mr. President. Ayan, thank you so much. Umaga po, nandito po tayo ngayon sa Bureau of Land Industry, Malate, Manila. Ma'am, ano po masabi niyo sa kadiwa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Maganda naman po yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kadiwa, ito yung piliin yung mga kababayan natin. Masasaya sila dahil nakakabili sila ng mga murang bigas. Ma'am, ano po masabi niyo kasi dumating na dito sa Maynila ang pangako at saka binabantayan natin ng mga kababayan natin na kala nila ay suntok sa buwan ang 20 pesos na per kilo ng bigas na pangako ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ano po masabi niyo, Rano? Opo, masaya po. Hindi lang po ako kasi pati po yung mga namimili. Kasi kahit kami din po, hindi makapaniwala na magiging 20 pesos yung bigas. Oo, di ba? Kita mo. Ngayon po, eto na, dumating na. Opo. Nag-20 na. So, ibig sabihin, tahimik lang ang ating Pangulong Bongbong Marcos pero talagang gumagawa ng paraan. Ma'am, ano nang po masabi natin? Kasi yung produkto natin, yung mga gulay, sa mga magsasaka, pwede ba tayong i-shoutout natin yung mga magigiting nating magsasaka? Siyempre po, tuwang-tuwa yung mga magsasaka dahil yung mga produkto nila nabibili para ibenta naman dito sa Malate sa murang presyo. Ayan, so mensahe po para sa mga kababayan natin na kala nila imposible na mabababa ang presyo ng 20 pesos per kilo ng bigas. Ngayon po hindi na imposible kasi eto na. Opo. Nangyari na. So yun, sa mga kababayan natin, tangkilikin na lang nila. Ang piligin nyo na lang po ang kadiwa at saka po yung mga gulay po namin mga kuret. Ayan, so maraming salamat ma'am. Shoutout niyo muna yung kababayan niyo ma'am. Shout out po sa mga taga-Kabanatuan, sa pamilya ko, Family Alejandro.